Maligayang pagbati. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kabiasnan o imperyong Khmer. Ngunit bago ako magsimula, nais ko muna ipakilala ang aking sarili. Magandang umaga, hapon o gabi sa lahat. Ako nga pala si Princess Sofia M. Mendoza, Baitang 7, Pangkat Darwin. Ano-ano nga ba ang matututuhan natin sa araw na ito? Una, paano ba namuhay ang mga Khmer? At pangalawa, ano ang mga kontribusyon nito? Pangatlo, bakit kaya ito bumagsak? Paano nga ba namuhay ang mga Khmer? Sa agrikultura, ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Khmer ay ang pagsasaka. Ang matabang lupa sa paligid ng Ilog Mekong ay nagbigay daan sa kanila na magtanim ng palay, prutas at gulay. Sa komersyo naman, bukod sa agrikultura, ang mga Khmer ay nakikibahagi rin sa komersyo. Ang kanilang estratehikong lokasyon sa ruta ng kalakalan sa pagitan ng India at China ay nagbigay daan sa kanila na makipagkalakalan ng mga produkto. Sining at arkitektura. Ang mga Khmer ay kilala sa kanilang kahusayan sa sining at arkitektura. Ang kanilang mga templo tulad ng Angkor Wat ay nagpapakita ng kanilang kasanayan sa paggamit ng bato at iba pang disenyo o materyales. Relihiyon. Ang mga Khmer ay nagsasanay ng Hinduismo at Budismo. Ano-ano naman ang kontribusyon ng kabiasnang Khmer? Una, Angkor Wat, isa sa mga pinakamahalagang monumento ng arkitektura sa mundo, na nagpapakita ng kanilang kasanayan sa paggamit ng bato at disenyo. Pangalawa, Bayon Temple, kilala sa mga nakangiting muka na nakaukit sa mga pader nito na nagpapakita ng kanilang mga paniniwala at sining. Pangatlo, Khmer Dance, isang uri ng sayaw na nagpapakita ng kagandahan at biyaya ng mga Khmer, na nagtatampok ng mga tradisyon at paniniwala. Khmer Music, isang uri ng musika na nagpapakita ng mga tradisyon at paniniwala ng mga Khmer, na ginagamit sa mga ritual at mga pagdiriwang. Bakit nga ba ito bumagsak? Ito ay dahil sa pagbabago ng klima, pag-atake ng mga kalaban, at ang panloob na kaguluhan. Ang mga Khmer, isang pangkat etniko na naninirahan sa Cambodia at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya, ay nag-iwan ng isang malalim at pangmatagalang pamana sa mundo. Ang kanilang mga kontribusyon sa sining, arkitektura, relihiyon at kultura ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at paghanga sa mga tao hanggang sa kasalukuyan. At doon nagtatapos ang aking presentasyon. Sana ay may nakuha kayong bagong kaalaman. Muli, ako nga pala si Princess Sofia M. Mendoza. Sana ay magkita ulit tayo. Paalam!